don't know. I hope I don't fall. Sa makulay na mundo ng pananahi, isip at puso ang aking gamit. Paggawa ng disenyo o pattern, pag nagmamarka sa makukulay na tela at pagtabas sa mga ito, kung saan ang bawat dulo ng sinulid at tuwid na tahi, pagtatagpi-tagpi ng bawat dulo at paglalagay ng makukulay na botones at paggawa ng finishing sa bawat edge ng damit, ay naglalaman ng mga pangarap at pag-asa sa buhay ko. Ako si Perlita Arocha Halak, isang mananahi, 52 years old, may asawa at biniyayaan ng 6 na anak at kasalukuyang nakatira sa sitio pagkakay sa Sukat, Muntinlupa City. Sa simpleng buhay ng pananahi, matutunghayan nyo ang mga pagsubok at tagumpay na naghubog sa akin, pati na rin sa aking paglalakbay mula sa mga simpleng proyekto hanggang sa mga obra maestra. Isang paglalakbay sa likod ng tela kung saan ang bawat tahi ay magsisikap ay bububuo ng isang makabuluhang kwento ng dedikasyon, pagkamit ng mga pangarap, at ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Welcome to Secret Conversations with Kape! Kwentuhan! Kababaihan! Tara, pasok tayo. Excited na kami makipagkwentuhan sa inyo. Hello! Tara! Yay! Well, ayan, ang daming simulit, ang daming makina, ang galing. Hindi, saan tayo? Excited na kami ibahagi sa inyo ang storya ng isa sa member natin ng Kape Kwentuhan Kababaihan. Diba mga girls? Kaya nga, tatanong ko ulit, bakit ba natin palaging ginagawa itong secret conversation na to? Because we bring Jesus to your home. At hindi lang to your home now, to your business. Ito mo to, workplace niya, no? Napakaganda mawitness natin ang buhay ni Perlita. Dito kasi mismo sa tahanan niya at kung nasaan din ang kanyang negosyo, ay ma-witness natin kung ano ang ginagawa niya at paano talagang gumagalaw si JC sa kanyang buhay. Bakit ba tayo nagsi-secret conversation? Kasi dinadala natin si Jesus kung saan natin pwedeng dalhin. Dito sa bahay mo. Talaga naman. At, siyempre, Lalo na sa puso ng bawat isa na siya lamang ang dahilan ng ating secret conversation. ito ba na-experience mo to? Experience mo na to? Opo, 2 years ago. Iba na, iba feeling. Iba sa pakiramdam. At saka, syempre, meron tayong 3 tanong na importanteng masagot ni Ate Perlita. Huwag lang pong mata. Syempre, ang unang-una, nakikita ba si Jesus sa iyong tahanan? Opo, nakikita po. Kasi, okay naman kami buong pamilya. May peace of mind kami. At saka, sa tagal ko nakatira dito, wala pa naman akong nakakaaway na. Ako naman may tanong, nakikita mo ba sa iyong kapitbahay si Jesus? Oo, kasi tumakapit-bahay ko mamatin sila ng gawain ng issue. Ikaw Kaya- nag-El Shaddai ka ba? Talaga, ang galing. Yung tanong naman, nakikita ba nila si Jesus sa iyo bilang asawa, kaibigan, kapatid, babae, yan? Yes, palagay ko naman kasi ang pagiging kapwa-tao mo, Yeah. pakikisalamuha, kung mabuti naman at maganda yung nakikita sa'yo, palagay ko naman nakikita nila si Jesus sa akin. Ang galing, no? Yan. Pero ate, gusto kong malaman, paano ka naman bilang asawa? Syempre, baka meron ka dyang tip na pwede mong i-share. Ay, oo. Ito galing din naman sa nanay ko to kasi kabilin-bilin na ng nanay ko dati na anumang away nyo, anumang sigalot nyo ng mag-asawa or meron kayong mga hindi pinagkakaunawaan, pagsilbihan mo pa rin siya bilang asawa. Gawin mo yung paghain mo siya. Ganun. Kasi nung napasok siya, gigising na lang siya maliligo, may pagkain na, baon na kami. Wow. Tapos ganun din sa mga anak. Di ba gusto mo rin ganun? Ganun naman ako, mami. Talagang nagsisilbi. Pero sa akin, may tanong ako, Miss Per, kasi ako marami akong kaibigan. Meron akong kaibigan na matagal na since high school. So,
So, tinuturing ko silang kapatid, kapamilya. Ikaw, sa yung mga kaibigan, ano ka ba? Okay naman kami ng mga kaibigan ko. Mga kasumba. Kumari ko na rin sila. O mga Zumba kasumba. ka. Zumba, di Yes ba? po. Oh, yeah. Ako po yung president sa Zumba group namin. Kaso nga kanina, wala ako. Kaya, nagpaalam ako sa kanila, mga anak, enjoy lang kayo. Wala ang nanay mo ngayon. Ang galing naman. Tapos, Oh. sa ngayon kasi, yung mga kaibigan ko na ngayon, mga kumare, ako yung matanda sa kanila. Ako yung hingian nila ng payo, ganun. Minsan, pag medyo L na L, nakakaluwag, hihiram sila. Ganun. Bago yun na, ulit na. L na L. Medyo luwag na luwag ka. Pwede ka magpaubaya ng pahiram. Ganun. Alam naman kasi nila pag meron ako, go. Pag wala, sorry, pasensya na. Kaya lang minsan, may time na pag wala talaga akong maibigay, parang ako yung nahihiya. Kasi wala akong maibigay sa kanila. Wala akong maiabot yun. Kaya kahit Okay lang sa kanila yun, sigurado. okay naman. Kasi wala talaga. Alam naman nila pag meron. Pag wala, sorry. Ganun. Yun po yung ano ko sa kanila. Ito naman yung importante. Since nasa kape kwentuhan kababaihan tayo, bilang babae, may me time ka ba? Nagsusolo ka ba? Paano mo minamahal yung sarili mo? Hindi yung kapwa mo, hindi kaibigan, asawa, sarili mo. May time ka ba sa sarili mo? Pero Paano hindi naman ginagawa po. mo? Minsan nagpapa-pedicure ako. Spa. Ano lang po, pedicure lang. Ano, tapos minsan nagpapagupit, nagpapakulay, gano'n. Galing naman nun. Amen yan. So kung ibig sabihin, dahil nakikita si Jesus, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Ito yung nasa Matthew 22, that love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And that is the first commandment, the greatest commandment. And the second is love your neighbor as yourself. Ayan. Okay, kwentuhan time tayo. Narinig niyo na ba yung mga words na dressmaker, couturier, costumier, seamstress, modist, needlewoman, sewer? Ano ba yun? Sa Tagalog, mananahe. Okay. Present. Ang trabaho ng isang mananahe ay mag-create, mag-alter, mag-repair, at mag-restyle. Importante talaga tong trabaho na to ng mananahe, di ba Yam? Yes, hanggat uso Yes. damit, uso ang mananahe. Kasi hindi tayo pwedeng walang suot. Ano tayo si Eva at si Adan, nung mga panahon sa Genesis pa yata yun, no? Nakasuot sila dahon lang. Pangit naman tignan. Baka mapunit yun, makita yung suot natin. Nako, ayoko nung dahon lang. Nako, sobrang lamigin ko pa naman. Hindi lang halata. Kailangan mo ng kahag. Kahag. Hindi naman kasi kailangan na lamigin kasi ayaw natin magkasakit. Kasi ngayon, masamang panahon, kailangan talaga na nakadamit tayo. Siyempre, importante yan, Ate Yam. Protection kasi natin yung damit. At siyempre, pampaganda yan. Oo, Talaga tiri, naman. gano'n. Oo nga, no, OOTD yan, ano? Siyempre. Sino bang mahilig magdamit? Sa damit? Ang lalaki o babae? Yung bumibili? Sino bang magastos? Tingin ko pareho kasi clothing is more than just an outer layer. So, nakaka-apekto ito sa atin, saka how we think about ourselves and how we feel about ourselves. Tama naman. Siyempre yung damit mo. No? Clothes kasi very powerful yan eh. Minsan yung mood mo, gusto ko nakapantalon, gusto ko ganito, nakadress. Depende, pwedeng good or bad. Malaking impact nun, di ba? Hindi pwedeng na. At tama ka, that's the way we see ourselves and we project ourselves. Tama ba, Arlene? Tama po yan. Siyempre, ang damit yung isa sa pinakamalaking impact sa ating personalidad. At sabi nga, it is how we express ourselves. Yes, rarampa. Diba? Talagang ikaw, ano sa'yo ang damit? Importante. Nakailang Yes. tahi ka na ba ng damit? Marami na po eh. Mga thousands? Iba-iba. May t-shirt, may dress. Talagang sobrang dami na. Galing. Sige, pakita mo sa amin mamaya. O isa pa, tanong mo na, makwento kasi, paano ka nakapunta sa ganitong trabaho? Paano yan? Saan nag-umpisa? Nag-umpisa po to nung panahon ng pandemic. Kasi, ano yun, June 25, 2020. may date talaga. Kasi yun talaga yung mister ko kasi,
naghahanap siya ng pwedeng makuha na namin ng gawa. So, meron siyang isang tao na chinat. Tapos, yun pala yung tao na yun is hinahanap din siya. Kasi dati na silang nagkaroon ng conversation. Ang time na yun, hinahanap din pala siya, hindi lang matandaan yung pangalan niya. Tapos, doon nag-umpisa, nag-usap na sila na, kuya, magbababa kami sa'yo ng makina, magagawa ko, bibigay kami ng gawa. Tapos, yun na, nag-umpisa na kami sa t-shirt. Nung una yung 100 pieces, halos 1 linggo namin yun kasi naninibago pa. After pandemic? Pandemic pa rin po yun. Tapos nagtuloy-tuloy na. Ang galing. Tapos hanggang sa nasanay na yung mga mananahi namin, ang 100 pieces, isang araw na lang nila. Galing. Tapos gabi-gabi silang kumukuha nun ng output kasi pambenta rin nila yun sa sariling business din nila yun. At saka yung mga taugama na kanila kumukuha, pinapatatakan, tapos sa kanila talaga kumukuha. So, pwedeng umorder si KKK ng t-shirt sa'yo? Yes, pwede naman po. May source na. Pwede naman po kasi basta na tayo. Yung target date po, masabi agad. 1 year advance ata si Tin umorder. Ay, gano'n. Pwede. Tama ba yan? Pero, marunong bang manahi yung asawa niyo, Miss Perlita? Ano po ba pinakamahirap tahiin? Yung siguro yung dress or yung blouse na maraming Mabusisi siya, kaya pala. Kaya nga, nakakatuwa naman. Ang dami kong nakikitang mga sewing machine. So, paano ninyo napundar tong mga makina na to? Ano pumasok? Nung una, kasi nga, repair lang kami dati. So, nung una, nag-loan yung mister ko sa SS. Tapos, bumili kami ng makina, isa lang muna. Ito, kasi importante itong single. Ito yun. High speed. Okay. Kasi yan talaga yung nagbubuo ng Tapos, nung dumating nga yung naging kliyente namin na yon, bigyan din kami ng 3 makina. Nag-umpisa kami ng, actually hiram lang pala, hiram. Pero matagal na, hindi na nila inaano. Tapos, hanggang sa nagdagdag din kami, medyo kumita, bumibili rin kami ng sarili. Ganun? Yam, Arlene, gusto niyo bang subukan natin magtahi? Pwede mo yan. Pwede mo kami diba? Baka maging mananahi na rin kami. Pero Arlene, Walang masama. anong experience mo sa tahian na yan? Gusto ko yan matutunan. Kasi nung bata pa ako, ay parang bata pa rin naman ako. Ayun, nagdadahi kasi yung mama ko dati, yung from retaso lang. Pero mga basahan kasi yun. Yung mga doormat na na maliliit lang. At saka yung mga, pot holder, yun yung tinatahi ng mama ko. Tapos yun yung binibenta namin na nung pinagkakakitaan namin. Tapos syempre, dahil naging favorite ko siya kasi napag-aralan din namin yung habang nagtatahi, nagtatagpi-tagpi, yan. Tapos syempre, doon kailangan may kilos din naman yun di ba yung kamay mo, ginaganon ng karayom. Hindi alam yung tawag. Basta yun, syempre, parang kasama na rin yata yung onting na-exercise yung braso ko, ganon. Nung bata po ako, taga-nood ako sa nanay ko, ma'am, tapos taga-abot ako nung tapos taga-gunting. Kasi di ba yung mga tinitrim, yun siya, yung ginagawa ko sa pananahi. Ikaw, natuto ka ba? Ako kasi, hindi ko pa talaga nasubukan gumawa. Pero may experience ako nung high school ako. Hindi ko pa naranasan magtahi ng ganyan. Na yung sa home economics, may project kami doon na parang pajama, yung terno. Ngayon, late na ako, sabi ko sa nanay ko, pag hindi mo tinahian ito, pababagsak ako dun sa namin, parang 3rd year. Ngayon, ang nangyari, nanikot, pero hand lang. Kasi meron po kasi sa amin sa bahay na umupa ng maliit na space na may isa siyang ganito. Pero di pa jack pa siya noon, hindi kuryente, mga ganon. Wala talaga akong passion dyan. As in talagang siguro. Kapag hindi mo talaga hilig, mahirap. Iba talaga yung, hindi ko talaga talent magtahi. Sa akin naman nung college, parang home economics din yun. Doon ko lang na-experience, pero hindi ko naman serious. Hindi kinarir. Oo.
Parang ang dali-dali lang tignan, ano? Siyempre, meron din yung ano ate, no? Pag hindi tama yung pag-upo mo, Oo, mangangala masakit sa yung likod likod. mo. Kaya dapat straight Likod, body ba? balakang. Hindi naman straight na gano'n. Ano lang, yung saktong naka... Depende rin sa operation na gano'n. Kasi syempre, minsan sasakit yung likod mo dyan. Tsaka yung mga liig. Mga liig, daming liig. Pagkabago, gano'n. Nararanasan mo talaga yun. Paano ginagawa mo, Arlene? Ano, nag-i-stretch. Ay, stretch. Bagong gising. Nag-i-stretch tayo niyan, ganyan. O, ayan. Wow! Pero pag natapos mo, no, nawawala ang... Oo, Pag nakakawala. nakikita mo naman yung natapos output mo, matutuwa ka. Paano ba Oo, stress? lalo na pag... Paano ba stress yun? Kailangan ba gymnastic ka doon? Yung talagang... Ay, grabe yung katawan? Oh, pinasok agad si Carlos Yulo. Kailangan mo talagang lumiyad-liyad. Kasi Paano ba si Carlos Yulo? Kaya ba ba hindi yun? ko kaya yun mo. Si Arlene na lang yun. Sa alin lang, marunong magtahito eh. Naiya naman ako dun sa ano. Siyempre, kasi wala para talaga nag-ano akong- yung exercise lang din yun natin. Oo, wala kasi talaga akong alam sa ganyan. Siguro, pwede pang yung asawa ko yung magtahi. Kasi yung nire-repair lang, yung, alam mo yung sa hook, ng uniform. Diyan din kami nag-umpisa sa repair. Eh, so sabi ko sa asawa ko, magluto na lang ako, ikaw na yung magtahi ng ganyan. Talagang sa totoo lang, yung asawa ko po kasi, ma'am, meron silang, sa Bulacan, yung lola niya, as in talagang tahian ng mga gown. Eh, matanda, mamatay na. Eh, marunong siyang manahi, as in, ang pulido siyang magtahi, kahit sa kamay lang. Hindi talaga ako marunong. Talagang si Junel. Si Junel. Kailangan ko na talagang, Junel, i-repair mo nga ito. Lalo kung pabebe ka dun. Pabebe, kailangan talaga mahaba yung Junel. Pag nanay ka, kailangan mo talagang matuto kasi no choice ka, kailangan mo talaga matutunan yung pagtatahi kasi wala nang ibang gagawa. Tama. Ayan. Kaya nga, pwede ba natin subukan ng Oo nga, i-try natin yan. O sige, game. Pwede. Okay, game. Paano? Ito yung pressure foot. Ito yung lifter. Iuuro mo siya para umangat. Galing. Careful ha. Careful. Ang kamay, wala niyan sa Daliri, walang daliri sa kalengke. Yes. Oh, press lang. Oh my God! Oh my God! Ayun, nasabi ko tahan-tahan. Nakakatakot pala, no? Dapat galing-galing mo para mas maano. Parang motor. Kailangan pala niya. Okay. Kailangan so, pala nakakatahi niya. ako. Nasa, Ay, ate, may sumabit. Paano yun? nasa paa pala ang control talaga. Paano pag pwede magalit? Para Oo, ay, sige nga. Try ko pa nga isa. pag may rayuma ka, hindi mo na kaya? Ay, ano talaga siya. Nakakatakot din pala, hindi pala basta-basta ang panalay. Ayan. At huwag pipigilan yung pen. Hayaan lang ang ano. Sige mama, Ayaw. Yeah. O, yun o. galing mo. Dahan-dahan. Kailangan talaga. Dahan-dahan. Pwede siyang ganun-ganun para makontrol. Mamanggaling mo naman! Ang galing! Yan. Kailangan pala ganun. Oo, TV niya to. Sinuot ko nung ano. Ano, repair mo lang siya. Repair o buong ginawa mo? Ginawa. Oh, wow! Ako lang yung bumili ng ano sa... Ng tela. Pati yung design. Yung design. Ang galing. Ay, Kapagka, Ikaw, gano'ng katagal ka talaga nag-practice? siguro nung nakapasok na ako sa maliliit na company. Kasi ano kumuha talaga ako na experience sa sa maliliit na company para bago ako nakapasok sa Levi Strauss, Philippine Apparel, ganun. Kasi may mga palangalan na sila. Oo. Levi Strauss. Oh, okay. Talagang itong gusto mo. Ito talaga. Hindi naman. Kasi ang gusto ko talaga noon, nung maliit pa ako, nakikitan kasi ako sa mga naka-uniform, mga naka-ministry. Gusto ko nun talaga maging, office work, gano'n, executive secretary, gano'n. Galing. Kaso, nung time na nag-aaral na ako, parang gusto ko na agad kumita ng pera. Oo nga. Kasi para makatulong na ako sa magulang ko. So, nagkaroon ng, sa Miraculous Medal, paaral Livelihood. manahe, livelihood. Yung mister ko rin yung nag-ano sa akin noon Nag-push. para mag-aral doon. Yeah. Tapos yun, nung natuto na ako, sumabak na ako Galing. para kumita na kagad. Galing, no?
So, pwede rin natin ituro sa mga KKK members. Opo, Ang yun din livelihood talaga nito. yung gusto ko. Yung mga kasumba ko nga, Mm-mm. sabi ko, kung gusto niyo matutong manahe, pwede naman sa bahay. Oo. So matututo na sila, tapos pag marunong na sila, pwede rin sila dito sa amin gumawa. Matutulungan din nila kami, parang give and take lang, gano'n. Ano masasabi mo dyan, Arlene? Madali ba? Kanina parang may kuha mo na, tapos bila hindi. Oo Ano nga, nakaka-nervous. kailangan ba? Sa una talaga nakakaba. Nervous. Kasi Nakakaba. motor yan eh. Pwede Nakakaba kang pala. mabusok ng karayom. Oo, yun na nga, Oo, diba? Pwede maputol yung karayom, tumalsik sa mata mo. Pangit yung Ganun. magiging tahi. Grabe, siguro hindi naman siguro kailangan na magaling ka kaagad yan. Oo. Siyempre, kailangan pag-aralan mo talaga yan, Tiyaga, tsaka tiyaga lang pagtsatsagaan talaga. mo. Yan, totoo yan. Ang importante yung nagagawa natin ng maayos yung ating ginagawa. Yan. Kaya nga. Naku, abangan natin ang livelihood program. Supportahan mo kami. Ha? Sure. Diba? Wala pang Abang-abang. Yan yung sir, Yes. pwede rin siya magturo ng pattern. Oo, supportive Ay, husband. Yes. Sabi nila, para makabuo daw ng isang damit, meron tong foundation o pundasyon. Parang sa bahay, no? May plano, may pundasyon. Pero meron daw 8 steps para magawa mo yan. At ang unang-una daw ay dapat alam mo yung tools mo, yung mga materials na gagamitin mo. Na kailangan ihanda ang tela, syempre ang makina, yung mga gagamitin sa pananahi. At ano pa nga ba yung iba, Arlene? Ang number 2, read your pattern. So, babasahin o pag-aralan ang pattern. Number 3, cutting and marking ang pangatlong step. Yun nga. So, parang cut and mark, no? And number 4, sewing seams. Tahiin na ang tela. Pwedeng straight seams, corners. Adding fullness, pagdugtong-dugtungin ng harap at likod ng damit. 2-dimensional fabric and turning it into a 3-dimensional garment. Siguro ito yung pinagsama na yun, no? And number 6, installing a sleeve. Ikabit ang sleeves ng damit. Adding closures, ilagay ang zippers and buttons. And number 8, finishing the edges. So, bias tape, piecing hems, para makita na ang kabuuan ng damit. Oo, ganun. Parang expert tayo, no? Na-research lang namin yun, pero mas expert. Kaya nga mas maganda, panoorin natin ang tamang pananahi from the experts. Si Ate Perlita, yan. Ilaw siya para medyo malabo ang mata. Kasama sila. Ito yun ba? Tingnan ko rin kasi may marong side siya. Ito ko, sarap mo siya sa marami. Ito ang dami. Ito yung para hindi matas. Ito nakapagdito rin ako nila. At over na siya. Bago na naman.
galing mo naman pala talaga sa napanood namin. May benepisyo daw ang pananahi. Unang-una, gagaling yung creativity mo. Talaga naman yung brain mo. Siyempre, nilikha mo yun, create mo yun. Napakaganda. Yes, makakatulong din daw ito sa problem solving nating buhay. Pag may mga problema, madali mong magawa ng paraan. And then, syempre, palaging dagdag kaalaman. Tapos nagde-develop daw ito ng fine motor skills. Tama naman din yun. At syempre, nai-improve ang ating focus at concentration. Kung hindi ka nag-focus kanina, baka yung Oo nga. Na-focus ako dun sa pag gano'n ang daliri ko dun sa karayo. O nga, sa experience ko kanina, tama din yun. Nagtuturo dito ng patience at self-control. Paano pag naghihintang ulo mo, maapakan mo talaga, no? O kaya pag ginulat ka? Kapag medyo may ko, lalo kung ginaganan kasi parang doon ko na lang itutuon yung kaysa magkaroon pa ako ng galing mas nga. lalo akong pumupokus sa panahon. Ano pa daw, sa katawan mo, anong naging... Ako lalong nabibindin yung bibig ko. Kasi lagi nakaganon lang eh. Okay. Ako, madali naman daw palang gumamit ng sewing machine. Yan. Yes, At madali magdahi. Kaya ano naman yung mga difficulties and struggles natin dyan? Ano bang naging talagang problema mo sa buhay tungkol dito sa pananahi? Sa amin, kasi pag mga may big order kami, minsan kulang sa puhunan. Kaya, mostly nangingi talaga kami ng down payment. Okay. Yung industry nitong pananahing ito, ng patahian, tingin mo, boom na. Ngayong may AI na, di ba, artificial intelligence, parang, kasama ba, related ba yun? O masyado ng magaganda na yung makina, lumalabas. Nakakasabay naman tayo. Nakakasabay. Kaya naman, pwede naman kasi minsan ko mahilig yan maghanap ng mga, ay, ito pala yung uso. Ay, dapat pala yung ganun. Mahilig siya mag-search. Nag-a-update talaga kayo. Ang galing. Dapat pala maganito. Ay, dapat maganito pala ganun. Mahilig siya maghanap. Pagka lumapit sa inyo yung customer, may design na kayo? Or pwedeng maghingi kayo ng design sa customer? Nagpapa-customize po. Galing. Ngayon, ito na pinakamagandang part na gusto natin pag-usapan. Gusto naman namin mag-Marie Chris. Mare, anong sabi ni Cristo? Pero gagamitin natin at pag-uusapan natin step by step ang pananahi ng buhay Kristiyano. Okay. Unang-una, yun yung paghanda, di ba? So, siguro yung paghahanda sa sarili na sino ba ako? Saan ba ako gagamitin ni JC? Ano ba ang kailangan ko dito? Kasi naghanda ka ng makina at yung mga gagamitin na pananahi. Dito inaalam ko rin paano ko ihahanda ang sarili ko. Diba? At yung pangalawa, nung kailangan na yung pattern, babasahin ko rin yung pattern. Yung pattern na gawa ay galing sa, na ako ang alam ko ay galing ako, kamukha ako ni Jesus, imahe ng Panginoon. Yan. Yung number 3, kung ang pattern ko ay si Jesus na naipakita at itinuro na niya kung paano mamuhay at paano mahalin at lahat ng ginawa niya. Dito sa step na to, dapat ko nang alisin sa pagkatao ko yung mga bagay na hindi naaayon sa pattern na binigay pa. Halimbawa, yung pagiging makasarili natin. Tapos, yun, kailangan mahal natin ang ating kapwa. Kasi ganun si Jesus, diba? Ayun. So, yung natanggal ko na ang hindi naaayon sa tatahiin ko na ang natitira sa pag-straight ng aking buhay. Yun yung pang ilang part, pang-apat. Adding fullness, kailangan na maumpisahang mabuo yung pagdugtong at pagsamahin na yung ang tamang gawin. Tapos yun, ikabit ko yung sarili ko kay Jesus sa buhay ko. Yes, galing, no? At ano pa ang pang-tip? Yung adding closures, ito yung step na mabuti na gawin natin sa sarili natin. Yan. Siguro ganun na lang talaga. Magdadasal. Maging mabuti tayo. Siyempre, magdadasal tayo. At siyempre, yung pagmamahal natin sa kapwa, siyempre. Makikita na nila yung ganda na nilikha ni Jesus. At siyempre, ikaw yon. Amen. Siyempre yun. So, pag gamit mo na yung damit na yun, ikaw na yung nilikha niya. Yan na. Napakaganda. Natahi natin. Sabi nga ng ating director ngayon, tinahi ang buhay, no? Buhay ng pananahi. Gusto naman namin makilala ang iyong, anong tawag mo sa kanya? Sabi nga niya kanina, paano ka daw bilang asawa? Paano ka bilang asawa? Gano'n ka ka-sweet? Mahal!
Ano yung L na L? Oh, tapos Love na love. Love na Oo, love. Love na love. Supported sa'yo, no? Oo, talagang pinayagan kanya ibahagi ang buhay niya, ang storya mo sa Kape Kwentuhan Kababayan. Pwede ba natin tawagan at imbitahin? At sabihin mo anong secret ninyo ni JC sa amin. Magkwentuhan nyo lang po kami ng konti. Konting lang. Huwag naman po. Parang sobrang supportive ninyo kay Ate Perlita. Grabe. Talagang kayong dalawang magkasama dito. Nag-aaway ba kayo pag nagtatrabaho? Opo, lagi kang nag-aaway. Ano yung mga tipong pinag-aawayan ng mag-asawa sa pananahe? Sino mas magaling magtahe? Siya. Oy, ang Sa akin galing. kasi pag nabuko, okay na yan. Sasabihin yan, hindi pwede yung pwede na, kailangan pwede. QA, kinu-QA ni May Kuya. QA na. Ganun mo talaga ako. Tapos Kasi pwede Yung, na. kumbaga sa akin, pang baklaran, sa kanya pang... Kasi ano nangyayari po kasi sa amin dito pagka binili kang, ano ba, ready kang saan kami rin ng babalikan. Oo nga naman. So ang pinaka-importante sa amin, pagtitiwala ng kliyente namin. Yung tiwala kasi pagka nawala sa amin, siyempre, sa una pa lang na, lalo-lalo yung mga bago kong kliyente, marami po kasing kliyente rin na dumarating sa amin dito. Kahit na napapagawa ng mga Iniiwasan niya kasi yung hindi na babalik. yung kailangan yung hindi mabalik, yung hindi, Iingatan mo pagkakatiwala po kami sa mga ganong client bagay. mo. Na parang bumabalik-balikan po kami. At least kung babalik man sila, repeat order na. Oo, yun, ganun po talaga. Hindi mawawala ng kita. Oo, tama. Ito ba pang pamilyang trabaho? Kasama din ng mga anak involved? Nung una po, talaga tinuturuan ko, gusto ko talagang mangyari po, talagang mayari sa mga anak ko. Kaya lang, syempre, kung panahon ngayon, iba po ang way ng mga kabataan ngayon. Ay, totoo yan. Mas sa kanila mga gadget. So, nawawala yung, kaya nga po ang nangyayari dito, gusto namin na, nag-uusapan namin na magkaroon kami ng training dito ng mga kapitbahay namin. Para kung sakasakali, may mga matuturuan kami mga kabataan. Galing. Sa ngayon, ang nagiging mananahe namin ito, yung mga may edad na hindi na nakakapasok sa mga company. Okay. Tapos, yung pangalawa, yun nandirito po sa kapitbahay lang namin. At least, hindi na sila namamasahe. Ang galing nilang mag-asawa, no? Parang naging mission nila yung trabaho para din makatulong sa iba. Opo, yun po talaga ang Ay. Ma'am, pwede tayo dito ma'am. Part-time ng Saturday and Oo nga. Kuya, ikaw naman, ano yung pinakamahirap na experience niyo nung nag-uumpisa kayo dito? Bago mo talaga na-establish yung pangalan mo doon sa customer na yun, paano mo ginawa? Sinaga mo talaga? At paano pakikipag-usap? Paano relasyon doon sa inyong mga customer? Mahirap po talaga. Mahirap talaga yun. Sasabay ka eh. Opo, lalo na po ngayon, uso na yung Facebook. Sa Facebook po talaga ako nagsimula. Kaya nakilala po yung pangalan po namin ng ganyan. Hanggang sa, umano ako sa mga grupo ng mga printing, grupo ng lahat ng grupo. Kaya kahit na nandito ako sa bahay, dumarating ako, may kausap po ako. So, ang ano po namin noon, pinag-uusapan namin ni Mrs. ko, kung paano natin maitatag yung pangalan natin. Yes. So, ang ginawa po namin nung unang-una, nag-ano kaagad ako ng DTI. Kasi kailangan may permit po talaga eh. Oo. Ang target ko noon, para makakakuha ako ng gawa o makapag-ano ako sa mga company na sa malalaki. mga malalaking So, doon namin binuo yung Perias Tailoring Services. Kinuha po namin yun para sa DTI muna. Hanggang sa na-register po namin yung sa DTI, hanggang sa kumano kami ng barangay permit muna, na naging Perias Tailoring. Tapos hanggang sa meron ako sa DTI, nagkaroon siya ng ano po doon sa pagpapalit ng pangalan na ang suggest nila. I-register ko para magkaroon kami ng trademark. So, doon napalitan po yung doon ang ginagamit namin ngayon, yung Perias Apparel po. Okay, so kami nagpapasalamat talaga at pinayagan mo kami ibahagi mo ang iyong storya. Since alam mo nakikita sa inyong mag-asawa at ko sa pamilya mo, kanina nakita natin yung mga anak mo. Gusto namin malaman, ano ang secret ninyo ni JC? Kami kapag may dumarating talaga na matinding pagsubok, mga trials, especially sa mga gawa namin, nag-pray lang kami talaga dito bago kami matulog. Yes. Kasi Mas mahal kasi ang po kasi yung pag-asawa nag-prepare. ang galing. Yan po talaga yan. Lahat po kasi ng problema na inaano talaga dumarating sa amin. Pinag-uusapan namin yan.
bago kami matulog, pinag-uusapan, pinag-dadalisan. Kaya naman blessed na blessed sila. Nasa sentro ng buhay nila, pati sa trabaho, si JC. Thank you, Lord. Ang galing. Na-inspire ba kayo mga girls? Yes. At si Sir, na-inspire ba sa amin at pinagbigyan nyo kami na makasama dito? Yan. Mag-i-end na po ang aming episode at talagang ito ay magiging instrumento para maka-inspire ng mga ibang tao na siguro makita rin paano ba ang trabaho na ganito, yung pagtatahi, at paano naging mission ninyo na makatulong ang makapagturo din sa iba para dito. Okay. Thank you po sa Secret Conversation at sa lahat po ng sumusuporta sa amin. Patuloy po kayong mag-like and share at saka po yung Secret Conversation po every 30th of the month po. At saka yung Hugot ng Buhay, patuloy po kayong magpadala. Thank you po. Siyempre, ang dami natin dapat pasalamatan. Una-una na si Lord at nagawa natin tong episode, another episode na naman. At siyempre, huwag ninyong kalimutan ang aming Facebook page at ang aming tahanan, kababaihantayo.org.ph. Ayan, ang ating website. Thank you po at nakarating kayo dito sa aming tahian at the same time, tahian, Ayan. tahanan, tahian. Salamat. Sana maka-inspire sa iba kasi nag-umpisa rin talaga kami sa wala. Pero awa ng Diyos. Basta may Diyos ka sa puso mo, sa tahanan mo. Ang blessing. Kahit medyo delay, at least dumarating pa rin. God is good talaga. God is good talaga. Maraming salamat, Sir. Pinayagan mo kaming makapag-episode. Naiyak ako kay Sa susunod po, baka sakali, ang wish namin magkaroon kami ng sarili naming malaking tahiyan. Bless yan. Ang ano po kasi namin, ang alay po namin talaga ay makatulong kami sa kapwa namin na makapagbigyan ng hanap buhay. At makatulong din kami sa iba na nangangailangan. Lalo na sa mga gawain ng katulad ng ganitong gawain po ng sa Panginoon. Makatulong kami sa pagpapalaganap din mga puti. Para magpapari. Bibigay ni Lord yun. Tama yan, ang galing. Ang galing naman. Ako magpapasalamat ako dahil wala po sa script ito, pero talagang grasya ni Lord. Alam niya kung anong dapat pag-usapan at anong dapat ibahagi sa mga tao. Mula dito sa mag-asawang to na ngayon ko lang talaga narinig na nakaka-inspire na ang mission din nila ay tumulong sa ibang tao. Ang galing. Yan. So, dito po nagtatapos at lagi kami magpapasalamat sa mga tumutulong sa atin sa Secret Conversation. Lalo na po ang media team, hindi nagsasawang at hindi nagno-no kay JC. Laging yes, always present. At sa lahat ng sumusuporta ng Kape, Kwentuhan, Kababaihan, pray for us as we pray for you always. Tapos na naman po ang isang episode ng Secret Conversation at palagi naming dasal ay may natutunan kayo sa bawat episode sa grasya na magamit natin na gabay ito sa ating araw-araw na pamumuhay. To God be the glory forever and ever. Amen. Thank you. God bless all. Thank you. Bye-bye. Grateful heart kay JC. Punong-puno ang puso ko ng pagmamahal mo. Maraming salamat. Ang paggawa ng damit ay may hahantulad para sa paglago natin bilang mga mananampalataya. Mula sa pag-aaral kung ano tayo, makikita natin na kung tayo ay gawa sa image and likeness ni God, ay may pattern din pala tayo. At ang pattern natin ay si JC, Jesus Christ. Tinuro na niya kung paano mamuhay, kaya dapat nating alisin sa sarili natin ang mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ni God. At dapat pala nakikita sa atin ay hindi na ang sarili natin kundi si JC na. Kaisa na natin siya na tinahi kasama ang ating pagkatao. Makakagawa tayo ng mabuti dahil kay JC na nasa atin. Hindi na pala tayo para sa sarili lang natin gaya ng damit. Ito'y ginawa para maisuot ng iba. Para makita din nila sa kanila ang presensya ni God. Kung titignan natin sa simula pa lang sa Bible, binanggit na ang pagdadamit. Ito yung kay Adam at Eve. Nung nagkasala sila, nakita nila sila'y hubad, kaya't sila ay nagtahi ng maisusuot nila dahil naramdaman nila ang kahihiyan o shame.
dahil sa nagawa nilang kasalanan. Nabuksan na ang mga mata nila. They have to protect themselves. Protection from lustful look of the others. Yung panlabas na ang tinitignan ng bawat isa, hindi na yung panloob. Kaya dapat nilang protektahan ang panglabas. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4, your adornment should not be an external one, braiding the hair, wearing gold jewelry, or dressing in fine clothes, but rather the hidden character of the heart, express the imperishable beauty of a gentle and calm disposition, which is precious in the sight of God. Importante at kailangan ng mga damit, pero mas importante pala ang pagiging maganda ang kalooban. Pagiging mabuting tao, ito pala ang kaaya-aya kay God. At ito yung kinukwento ni Perlita na lahat sila ng pamilya niya ay mahal ni God. At ang mga anak niya at kapatid niya ay nakikinig sa kanya. Kasi nga nakikita sa kanya ang kabutihan ni JC. Na siyang panloob ng katauhan ng isang disipulo at nasa kanyang kaloob-looban na ang puso ni Jesus. All glory to God. Hindi ko alam mo, kayo maraming kayo. A few moments later. This is sadness. Natin na, yung sa may Natatakot ako. Ang tawag doon sa pagkano na yun na pinutol sa gitna. Alam mo, kay Elaine, di ba naman Levi's yan? Parang sinayang ng tela, sayang ang bayad. Ha? Ito, grip. Winasak. Yan na, lutong na lutong. Lumang-luma. Lumang-luma. Lumang-luma.